May nagsabi sa akin, sa panahon daw ngayon, hindi na sapat na isa lang yung nagtatrabaho. Lalo pag nagkaanak na, mas lumalaki na yung pangangailangan. Lalo na kung gusto mo pa maibigay lahat ng pangangailangan niya. Pag isa lang nagtatrabaho sa inyo, parang saktuhan lang. Nung una hindi ako naniniwala, pero ngayon parang gusto ko nang maniwala. Nung dalawa pa lang kasi kami, parang wala naman kaming matinding pangangailangan, nakakapag-enjoy pa kami, nakakalabas. Pero ngayong tatlo na kami, grabe talaga ako gumastos sa anak ko. Yung tipong gusto ko lahat ng kailangan niya, meron siya. At doon ko napatunayan na pag isa lang talaga yung may trabaho, parang hindi na ganun kagaan. Kaso inisip ko naman kung tatrabaho ko, sinong mag-aalaga sa baby ko. At the same time, gusto ko habang lumalaki siya, ako yung nag-aalaga sa kanya. At dito na nga papasok yung pagiging madiskarte mo. Yung tipong lahat papasukin mo, magkaroon ka lang talaga ng extra income. Noon hindi ko naman naisip to, pero ngayon parang gusto ko na ding mag-provide para sa pangangailangan ng anak. Parang gusto ko na rin magkaroon ng pera para mabili lalo lahat ng pangangailangan niya. Kasi ang hirap pala talaga pag isang income lang yung inaasahan nyo, di ba? Kaya ang Mima na to lahat na pinasok. Pag-affiliate, paggawa ng content, pagba-vlog, baka pati pagla-live selling, pasukin ko na rin magka-income lang. Isabay mo pa sa pagiging nanay at pagiging isang asawa. Grabe, nakaya ko pala lahat yun. Samantalang nung dalawa pa lang kami, kakain tutulog, gigising ng tanghali, konting linis ng bahay, tapos higa-higa na. Okay na yun. Noon hindi ko kailangang magmadali sa paggawa ng content, pero ngayon feeling ko kailangan kong gawin lahat. Feeling ko kailangan kong magsipag sa lahat ng ginagawa ko para magkaroon din ako ng income. Kahit nasa bahay lang, pero at the same time, gusto ko ding makapag-provide. Ayokong ma-stuck kami sa sahod ng asawa ko na sasabihin kong sapat lang. Yung tipong sapat lang para makasurvive kayo sa pang-araw-araw. Yung tipong sapat lang para may panggastos kayo sa mga pangangailangan nyo. Pag may anak ka pala, hindi sapat yung word na sapat lang. Sapat na, okay na, basta nakapag-survive na, hindi sapat pala. Gusto mo rin magkaroon ng extra income para mas maibigay pa yung pangangailangan niya at para kahit papano, pag gusto nyong maggala, pag gusto nyong lumabas-labas, pag gusto nyong may enjoy, alam mong hindi mo iisipin yung gastos. Ganon yung naging mindset ko. Nawala sa isip ko yung word na okay na to. Kaya sa kasabihan na money can't buy happiness, hindi rin pag walang pera, lagi kayong mag-aaway. Di walang saya, di ba? Pag may nagkasakit tapos wala kang pera, magiging masaya ka ba? Hindi rin, di ba? Pag may lugar kang gustong puntahan, kaso wala kang pera, magiging masaya ka ba? Hindi, di ba? Nung nagkaanak ako, dito ko na-realize na totoo pala yung kanta. Yung kanta na gusto kong ibigay buhay na gusto mo. Grabe, 2 months ko palang nailalabas yung anak ko pero ang dami ko ng realization bilang isang nanay. Isipin mo yon, baby pa lang siya pero iniisip mo na agad yung future niya. Ayoko rin kasi dumating siya sa punto na naiinggit na siya sa ibang bata. Pero gusto ko, bago ko ibigay lahat ng gusto niya, matututo muna siya. Pero sa ngayon, ang priority ko, yung pangangailangan niya at hindi yung mga gusto niya. Para sa baby ko, alam ko sa future mapapanood mo to. Huwag kang mag-alala, masisipagan pa namin ni daddy mo. We love you!